What's up mga Kanoypi? Here's your boy Forex Noypi at sa videong ito, tama ka sa nababasa mo. Fundamental analysis ang pag-uusapan natin. I will make this a 5-part video para mas maintindihan ng mga viewers natin ang tungkol sa fundamentals. Ngayon, sisimulan natin to, syempre, sa intro. Kaya pasok, intro. Alright, welcome back to my channel. Again, this is Forex Noypi at kung ikaw ay naghahanap ng additional confirmation sa mga trading setups mo, di stay in this video and watch until the end. We're going to make a 5-part episode of fundamental analysis para sa inyo mga Kanoypi. This is absolutely free. Ang kailangan nyo lang gawin ay hit the thumbs up button at syempre subscribe, share, comment para naman makatulong sa channel na to, no? So, simulan na natin. Ano ba ang fundamental analysis, no? Ang fundamental analysis ay ang combination ng economic, political at social factors na pwedeng makaapekto sa exchange rates ng isang currency pairs. Siyempre, medyo broad pa yung definition, no? So, lagyan natin siya ng mga metrics para mas maintindihan nyo. Okay? Ano ba ang mga metrics ng fundamental analysis? Okay? So, ano ba na yung mga tinitingnan natin para makabuo tayo ng isang fundamental analytics? No? So, simulan natin sa interest rates. Okay? So, ano ba ang interest rates? Ang interest rates ay ang central bank ng isang bansa ay nag-decide na magtaas ng interest rate. Ito ay ibig sabihin good for the currency. Okay? Bakit siya good? Okay? Kasi kung mataas ang interest rate sa isang bansa, it means it will attract foreign investors to invest in our economy. So, for example, ang US, tinaasan nila ang interest rate. No? Bakit tataas ang interest rates? Usually, the central bank enters if the economy needs help or kailangan nila ng tulong para mapababa ang inflation and other economic measures that they have. Ngayon, importante sa fundamental analytics natin na ma-factor in natin ang isang bansa versus sa isang bansa. For example, GBP versus USD, di ba? May currency pair na ganon. Kung mas mababa ang interest rate ng GBP kumpara sa USD, automatic ba na magbabuy na ako or magsasell na ako? Hindi. Siyempre, may iba't ibang klaseng parts pa yon na kailangan nating tingnan within the fundamental analytics that we are going to look at. Basta, the rule of thumb is, ang interest rate, pag pinaasan ng central bank, good yon for the economy. Okay? Question, Forex Noypi. So, kung ang interest rate, pag tumaas pala, bakit hindi na lang itaas ng bonggang-bongga ng central bank ang interest rate, di ba? Kasi hindi ganun yun. Pag tinaasan mo naman ng sobra-sobra yung interest rate, mawawalan ka ng mga tao na mangungutang sa'yo. So, remember, the central bank is the bank of all the banks sa isang bansa, di ba? Dito sa Pilipinas, BSP yun, Bangko Sentral ng Pilipinas. Pag tinaasan ng central bank ang interest rate nila, ibig sabihin, kokonti yung tao na mangungutang, maglo-loan ng pangkotse, manglo-loan ng pambahay, kokonti yun dahil sobrang taas ng interest rate. Hindi kakayanin ng sesweldoy nila. So, napansin nyo, there's a tie-up already. There are correlations already between other fundamental matrices, di ba? Alright? So, like I said earlier, gagawa tayo ng 5-part video nito. So, iisa-isahin natin yan on an intricate level. Kaya, abangan nyo yun. Alright. So, sumunod, GDP or Gross Domestic Product growth. Okay? So, nilagay ko talaga dito yung growth kasi importante yung growth. Diba? Kahit saan naman yan, mapahalaman, mapatao, mapa-business, importante yung growth.
Right? So, similar yan sa economics ng isang bansa. GDP growth ay ang measure ng economic performance ng isang bansa. Ngayon, para mas madali para sa inyo, pag mas mataas ang GDP growth percentage compared sa nakaraang buwan or sa nakaraang quarter or sa nakaraang taon, ibig sabihin, maganda ito sa ekonomiya kasi nag-grow ka. Ibig sabihin, yung mga tao sa bansa na yon ay able to spend money, borrow money, etc. So, maganda ang ikot, sirkulasyon ng pera. Diba? So, pag mas maganda ang GDP growth, mas maganda rin ang currency, base currency pair na yon. Okay? So, mamaya magbibigay tayo ng example. Pero again, hindi porket mataas ang GDP growth ng isang bansa kumpara sa isang bansa at pag currency pair trading ka, automatic magbabuy at sell ka na. No, it doesn't mean that way. Merong mga pagkakasunod-sunod yan, may mga confluences tayong tinatawag, at syempre, fundamental lang to. You also have to consider your technical. Okay? So, punta tayo sa susunod, which is employment data. Okay? So, employment data is the data about unemployment rate. Usually, makikita mo yan sa forexfactory.com. Lalagay ko yung description ng link na yan sa baba para makita nyo rin. Minsan, when you scroll down on the dates or scroll up on the dates, nakikita nyo may unemployment rate tayo. So, usually sa US market, every Thursday yan lumalabas or Friday or Wednesday. Kasama dito yung job availability and wage growth. Ano ibig sabihin yan? Okay. So, kung mataas ang unemployment, di ba? Ibig sabihin, walang trabaho. Yung mga tao, tumataas. Tapos, mababa ang job availability. Ibig sabihin, konti lang yung trabahong available sa market. So, natural, tataas ang unemployment rate, right? Tapos, mababa pa yung wage growth. Halos wala. Ibig sabihin, sa isang bansa na to, pag pinagsama-sama natin yung mga sinabi ko, mataas ang unemployment rate, maraming walang trabaho, konti ang available na trabaho, hindi pa tumaas ang sweldo. So, papaano gagastos ang tao niyan? Papaano iikot ang pera sa ekonomiya? Wala. So, kung ganon ang nangyayari, bagsak, ibig sabihin, halos pabagsak ang ekonomiya ng bansa. Diba? So, yung mga investors natin outside the country, they're also looking at that. Right? Kabaliktaran, pag maganda naman ang unemployment rate, maganda ang job availability, ibig sabihin, maganda yon para sa ekonomiya. Alright? So, nagkakaroon na ba kayo ng konting pagdikit-dikit sa mga nadidiscuss natin ngayon? Kung oo ang sagot mo, paki-comment sa baba at paki-like, at subscribe na rin at paki-share. Ngayon, kung ang sagot mo naman hindi, magtanong ka na lang din dyan sa comment. Okay? Alright. Next. Inflation data. Okay? So, inflation rate, kung tawagin, ay ito yung percentage whether nag-increase ba yung inflation or nag-decrease ba yung inflation ng general price ng level of goods or services sa bansa. Ang pinaka magandang example na maipapakita ko sa inyo dyan dito sa Pilipinas ay ang pagtaas ng bigas. Pagtaas ng bigas, pagtaas ng gas, pagtaas ng pamasahe, pagtaas ng gulay, pagtaas ng baboy, pagtaas ng baka, pagtaas ng presyo ng itlog. So, yan yung mga basic commodities at ang pagtaas nila, it means there's an increase in inflation. Okay? So, pag ang ekonomiya ay tumataas ang inflation, ibig sabihin, pumapangit ang ekonomiya ng bansang yon. Right? Which is also bad for the country. Okay? Mapapansin nyo yan sa Philippines to US dollar exchange. Okay? Sa Philippines to US dollar exchange, dati, di ba, magkano lang ang dolyar? Parang nasa 25 lang yata inabutan ko di ba? Umabot pa tayo ng 50, 54. Ngayon, magkano na? 56.66 na yata or 57. May isang punto pa nga na umabot tayo sa 59. Dalawang bagay ang tinitingnan doon, syempre. Ngayon, mapapansin nyo, nung oras na tumaas ang dolyar, mapapansin nyo na tumaas din ang bilihin sa Pilipinas. Basic commodities kung tawagin.
That's inflation. Alright? Next, geopolitical events. Okay. So, political stability, syempre. Kung ikaw ay isang investor from one country to another, gusto mong malaman if the political stability ng isang bansa na yun ay okay. Karamihan, these are all, emotionally driven. Kaya pagka may election, madalas yung market nagfa-fluctuate. Diba? Pag may election, ganun ang nangyayari. Kasi most of these are emotionally driven. Kaya ang payo ko sa inyo, pagka merong election, announcement ng election, kung sinong nanalo, is stay out of the charts. Alright? Brexit, ang pinakamagandang example na pwede ko ibigay sa inyo, at saka yung nag-announce ng war from Russia and Ukraine, usually nagkakaroon ng fluctuation sa market. Ano ba yung Brexit? Brexit is where Euro and GBP established that line kung saan pwedeng umexit si British papunta kay Euro or sa Europe. Right? That's why it's called Brexit. It's British exit. Alright? Okay. So, magbigay tayo ng example and correlations to Forex charts. Alright? 1 million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Alright. So, mga Kanoypi, nandito tayo sa A1 Edge Finder Pro. This is a software that I use, and by all means, I am not sponsoring A1 trading company. I do wanna tell you guys na binili ko to sa kanila. So, if you're interested to buy it or understand how much the price is, I will also post the link on the description. Okay? Pero itong software na ginagamit ko is full of fundamental matrices. Alright? So, i-focus lang natin dito sa baba sa economic data summary. Alright? So, dito sa economic data summary for USD JPY, makikita natin na ang GDP growth ng US is 2.1%, tapos ang JPY, which is Japan yen, is 1.2%. So, mas maganda si US. Diba? Inflation rate is 3.7 versus Japan, which is 3.3. Mas maganda ang inflation rate ni Japan. Konti lang, 0.4, right? Unemployment, 3.8%. Ang unemployment at 2.7 naman kay Japan. Mas maganda ang unemployment rate ni Japan. Okay? Pero, tingnan natin yung interest rate. Interest rate is 5.5%, which means if I were to invest or put my money so that my money will gain interest, kanino ako pupunta? Diba? Kay USD? Kasi 5.5% interest yan eh. Instead kay Japan. Right? Now, on the flip side, etong apat na to, it doesn't necessarily give you a signal kung bakit mas magandang mag-buy kay USD versus kay Japan. Pero may algorithm kasi itong chart na to, etong data na to, that computes the economic data, seasonal trend, trend projection, smart money, retail, and the trend to give an overall bullish bias. Okay? So, tingnan natin ngayon sa chart kung ano ang ibig sabihin nito. Alright. So, So, this is my trade that I did just earlier. I missed to hit my take profit, pero mukhang pabagsak pa naman yung price. So, let's see. Punta tayo sa USD JPY. This is my chart and my markings. Pero burahin natin yan. Okay. Alright. Here it is. Alright. So, this is USD JPY na pinakita ko kanina. And then, let's just switch over to the daily chart. Okay. Kitang-kita natin mga Kanoypi. Sa daily chart, this is an extremely bullish bias. Right? I just drew a trend line para mapakita ko sa inyo na pataas talaga ang trend nito. And this one means it is a really, really good confirmation
that your fundamentals drives your overall price bias, your market bias. It drives and it's highly driven by fundamentals. Okay? Tanggalin natin yung drawing at pumunta tayo sa week-on-week trend. Okay. So, kita natin dito, weekly. Ayan. So, niliitan ko na para mas ma-appreciate nyo. Pero you can clearly see here also na at least from 2021, as in talagang maganda na ang bias going to the upside ng ekonomiya ng currency pair ng USD versus Japanese yen. Okay? This is looking from May 2021 up until today is almost 4,052 pips overall. Right? That's a huge drive to the upside. Right? So, balik tayo sa chart natin sa A1H Finder Pro. This one is a really good example. Okay? Let's look at another pair. So, punta tayo sa EUR USD. Okay. So, sa Europe versus US dollar, you can also see almost the same story. Right? So, as you can see, the US is way better in GDP growth, way better in inflation, way better in unemployment, and slightly bad in terms of interest rates. Right? So, that's why makikita natin overall reading nitong chart na to is very bearish. Okay? So, pag pumunta naman tayo sa chart on EUR USD on a daily time frame, kita rin natin dito. So, dito muna tayo sa daily time frame. Yan. We can see here on the daily time frame, at least in say last 3 weeks, maybe, this is really showing a very bearish trend. Right? Ngayon, meron tayo nakikitang resistance level dito sa daily chart, which is this, right? These are all part of technicals, right? That's another topic to discuss, but I wanted to show you guys na dito sa at least in the past 3-4 weeks, this price is going down. And we can see from the fundamentals ng Euro versus USD, this price really is accurate based on the fundamentals. Okay? So, abangan nyo ang episode 2, 3, 4, and 5 dahil doon i-discuss natin yung specific importance ng inflation, GDP growth, unemployment, and interest rate, and how it literally affects the market. Okay? Once again, kung nagugustuhan nyo ang natutunan nyo sa channel na to, please consider subscribing and hit the like button. Comment down below for any questions you may have, and I appreciate you being here. I will see you guys on the next video. Maraming salamat!